Praise God. Hallelujah. Patuloy po tayo at manatili na tayo, mga kapatid. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Minsan papalakpakan natin ang Diyos na buhay sa Espiritu at katotohanan. Father in heaven, maraming salamat po sa oras nito. Salamat po, Lord God, sa pagsama mo sa amin, sa pag-aawit ang palamang para kay papurihan. Naranasan na namin, O Lord, ang presensya mo. Salamat po. At naniniwala kami sa oras ito sa tulong ng Espiritu ang siyang magkagabay sa amin. Ipapaunawa sa amin, O Lord God, lahat ng mensahe mo sa araw nito. Hinihingi namin, Father God, ang kalinisan ng aming mga puso sa oras ito para, O Lord God, sa pagdaloy, O Lord God, ng mensahe mo sa inyong lingkod na gagamitin sa araw ito ay manatili ito sa kanilang mga puso at magamit nila ito sa kanilang mga buhay. Hayaan niyo rin po, O Lord, ng kalinisan ng lugar nito, ang pagbabalot ng banal na dugo ni Kristo, at ang pagsama ng matatapat mo anghel sa aming kinaroroonan. We declare, Father God, sa oras nito, na walang gawa at planong kaaway, sapagkat ito'y pinuputol namin sa pangalan ni Jesus. Patuloy, O Lord God, na aming inaanyayahan, O Lord God, ang Espiritu mo, O Lord God, na siyang aming makakasama sa aming araw-araw na gagawin ito, O Lord God, sa araw nito, Father God. Sa simula pa lamang hanggang matapos ang gawain ito, Father God, kasi ang mga bawat isa sa amin. At naniniwala po kami, Father God, may gagawin kayo sa inyong templo sa araw nito. Kapangyarihan nyo ang maganap sa aming kalagitnaan, ang Espiritu mo makasama namin. At kayo lamang, O Lord God, na magpaunawa sa aming kaisipan. Father God, maraming salamat po at ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at paglulati sa pangalan ni Jesus. Ang natin magsabi, Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Kayo nga po ay umisyon ng kaunti sa unahan para lang po tayo magkatapunta po. Okay lang po sa inyo because of aircon. Okay po, sige po. Unawa na po yun ni Pastor. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Luke 4:18-19 starts. Spirit of the Lord Because to preach the gospel to the poor. He has sent me to to heal, the brokenhearted, to preach, deliverance to the captives, and broken of sight, to the blind, to set the liberty them that are bruised, and to proclaim of the Lord. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos. Konti pa. Malapit na. Hallelujah. At ang ating J1 culture, I am seasonal, appreciate, a part of something big, a partnership with Christ, and I'm not extreme. Hallelujah. Palakpakan po muli natin ang Diyos. Mga kapatid, kayo na parang nag-worship tayo. Ano po? Nag-reveal ang Lord sa akin kasi about my topic, dagdag mo to. Dagdag mo to, isama ka. Naalala ko yung story ng isang babaeng balo. Sino po ang balo dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Sabi ni Eliseo doon sa balo. Tatanda niyo po yung storya na yun? Nag-reflect lang sa akin yung story ni Eliseo and doon sa balong babae. Sabi ng babae, namatayan na si itong babae ito. Yung mga hindi balo ang iingay. At sabi ng balo doon kay Eliseo, humihingi siya ng tulong. Kasi yung babae, maraming utang. Kasi nga po, namatayan siya. Alam niyo po, sabi ni Eliseo, anong meron kang lalagyan sa inyo? Sabihin mo sa katabi mo, anong meron ka? Okay. Anong meron kang sisiglan o lalagyan na meron ka ngayon? Tandaan niyo po yan. Yung maraming bulsa, 6 packets. Hawakan niyo mga 6 packets niyo. Ang sabi ni Eliseo, okay, ang mga anak mong balo, umuwi, nilinis lahat ng mga butilya. Nakakuha niyo na ibig sabihin. Nilinis ang mga butilya at ang sabi ni Eliseo, manghingi ka ng langis sa mga kapitbahay. Alam niyo po ba, hindi lang dito yung sinasabi na declaration of Eliseo na talagang tataloy sa balo na ito, yung pagpapala, hindi po eh. Isa rin po yung
nakita sa babae ito, doon sa mga tumulong, yung awat haba. Amen po. Kaya doon sa mga balo, ang Diyos, kita niyo po, papapalain kayo ng masipa sa ini-expect nyo. Pero, tingnan muna natin kung ano mga susunod pa na gusto ng Diyos, para yung sisiglan nyo ay umapaw. Amen po ba? Amen. Our topic for today is to protect our vessel. Pag sinabing vessel, sisiglan yan. Alam niyo po, the meaning of vessel in dictionary, it is a ship or a large boat. Isang malaking ship or a large boat. Or either, kung gagamitin natin to in a verb or adjective, pwede siyang ating sa bagay na lalagyan. Di po ba? Kanina nagkakape ko, sabi ko nga doon sa isa nating kapatiran, magkakape na ako, magtitimpla lang ako, bit-bit yung tasa. Pagdating doon sa tasa, sabi ko, Lord, ba't kailangan makita ko to? Siguro kailangan twice kong nakita yon. Tingnan mo yun, no? Nakita ko yung tasa, pagtingin ko, aba, may puno pang asukal na nakadikit sa tasa. Di po ba? Hindi naman sasabihin suplado tayo, di po ba? Ano gagawin natin? Lilinisin natin. Babalik tayo at lilinisin natin yung tasa. Sino ba naman magkakapit sa tasa? Alam mo, may mga asukal pat may kape pa doon sa pinakailalim ng tasa. Mga kapatid, tayo bilang tayo mga tao lamang. Di po ba? Kung titingnan mo sa buhay natin ngayon, iisipin mo, ikaw ba'y gagamit ng isang bagay na alam mo, hindi naman ayon sa panlasa mo? Amen po. Hindi ka sa pladuhan niya na, kaya lang minsan meron talagang mga taong malilinis. May mga tao talagang nakakainis. Malilinis. Nakakala mo nakakainis, pero sometimes it is true na talagang kailangan. Kasi pag sinabing sisiglan, lagayan to. Sa tahanan natin, tingnan niyo po, naalala ko yung lolo ko, nung kami may mga palayan pa, meron kaming, alam niyo po yung bayong, na yagi yun sa, tinahitayin parang, hindi po, yun po ay yung ginagawa sa sumang bule. Bule, alam niyo po yung bule? Parang di po di siya niyog, pero mas matibay siya. Sinusin po yung bule, na ganyan kataas na bilog. Yun po, ang lolo ko, meron pang tabihan ng mga palay para po may stock namin yun. Ang palay noon, isang beses lang nag-aani sa isang taon. Listen po, isang beses lang kami nag-aani sa isang taon. Makinig kayo, sapagkat wala ng anihan, isang beses lang. Iba yung generation ngayon. Ang anihan noon, ini-stock namin yung mga palay. Inabot ko lang yung, siguro ako mga 5, 6, 7 years old, may stockan pa kami ng gano'n, ng lolo ko. Ang lolo ko, pagdating sa gamit niya, walang kapitbahay na kikiram. Alam niya ng hipag ko. Maligalit ang lolo ko. Malagalit, martilyo, mga anumang kasangkapan namin sa bahay, walang makakayanan. Bakit po? Dala ang lolo ko sa manghihiram. Especially sa talyasi pag kami kasalan. Pag may manghihiram sa amin, kailangan muna kakakilan yan. Tingnan mo ang klase, ang talyasi sa amin ang may tindang kapiraso sa ilalim. Ibapalit mo yan ng ganyan. Ganon kaingat yung lolo ko. Nung nawala na yung lolo ko, at natira ng mga apo, putik hanggang ibabaw ang talyasi. Naintindihan niyo ibig sabihin? Iba ang may nagmamatanda. I'm talking about the temple of God. Alam niyo, meron tayong 3 generation na pag-uusapan dito na ginawa ng Diyos eh. Ipinatupad ng Diyos. Bakit? Gusto niyang matuto. Gusto niyang turuan. Kasi during that time, alam niyo po, itong ating sa Old Testament, ang mga Israelites, during the time of Moses, King Solomon, King David, and of course, ng kapanahunan na talagang gusto ng Diyos na may ligtas, makalaya, at mapalapit muli sa Panginoon. Which is tayong mga Christian, mga kapatid, itong 3 generation na pag-uusapan natin. Ngayon, sa generation na to, nasa atin lahat. Amen po? Ang topic po natin for today is about protect the vessel. Ano yung vessel na to sa buhay mo? Ikaw, ang puso mo, dyan nakalaga ang Diyos. Simulan po natin ang ating topic for today.
Bumutoy sa ating topic for sa verse number sa ating okay. Sa illustrations po natin ngayon, nagsimula tayo sa tabernacle, which is 3 generation, tabernacle, temple, and the church, which is iba't ibang kahulugan, meaning, act, implication, and description during the Old Testament and the New Testament. Amen po. Nung Old Testament, may ginamit ang Diyos para dito sa tabernacle and temple, which is itong bago na ito na church. Church. Sabihin sa katabi niyo, church. Church. Iyon po, lahat ng Old Testament, it is applied lahat sa atin. Makikita sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ako yun. Tabernacle means, tabernacle also known as the tent of congregation and the portable sanctuary constructed by Moses during the time as place of worship for the Hebrew tribes during the period of wandering that preceded their arrival in the Promised Land. Alam natin lahat na pinangako ng Diyos na yung niligtas ni Moses ay pupunta at dadalhin sa Promised Land. And kung titingnan din po natin about the story, about the Promised Land, sabi ng Diyos during the time ni Joshua, 40 days lang balikan pinuntahan ni Joshua para makita yun. Pero how many years that the time of Moses conquer para sila ay makarating doon lang sa gate? Kung tutusin, hindi nakarating si Moses during that time. It is just because of Joshua that time na siya ginamit ng Diyos. Ang tabernacle po during that time is the tent of congregation. Kung titingnan po natin, kasi ngayon yung tabernacle na narinig ko sa Mubutoy Tabernacle, sa ibang churches, ito yung small part na lang nalagayan nila ng Holy Communion, Holy ganito, which is ginagamit nila sa church at tabernacle, ay gano'n. Pero nung unang panahon, ang ginamit dito is the tent of congregation. Bakit? Naglalakbay sila Moses doon, pero hindi papayag ang Diyos. Kapag kinausap niya si Moses, that time, nangusap siya sa lugar na yun, pero gusto ng Diyos may isang lugar na tent na doon talaga magtutuwel kay God. The place to worship the Lord. Amen po. Yan ang kapanahonan po ni Moses during that time. Sa Exodus chapter 40, kung titingnan po natin dito, the whole chapter ng 40, then the Lord spoke to Moses, sabi niya, set up the tabernacle, the tent meeting, on the first day of the first of the month. Place the ark of the testimony in it and shield the ark with the curtain. Bring in the table, set out what belongs on it. Ibig sabihin, it is a tent but fully set up, isinet up ng maayos. At iyon ay, kung titingnan pa natin dito sa nauunang mga verse, gusto ng Lord na ganito ang gamitin, mamaya yan, at ganito ang gagawin natin. Amen? Kitang-kita po dito sa atin yung tabernacle is the tent of the meeting. Nung niligtas po ni Moses ang mga Israelite that time, there were so many tribes with. And in all the tribes, mayroon silang mga leaders. And that leaders, hindi na lang po pwede i-announce iyon sa lahatan. But it is also, nagkagather sila ng meeting in the tent. Not only the congregation of worshiping the Lord. It is the tent, they gathered also the meeting with the leaders in every tribes para mas madali pati kay Moses na time. Gets niyo po? Nakakasunod po tayo? Amen po. Pagpakan po natin ang Diyos. Ipinakita po ng Diyos dito yung lugar ng tabernacle that time na ito yung lugar kung saan pwede mag-worship, mag-meeting, it is a congregation within all the Israelite that time. Sa Exodus 40:35, tinan niyo po ito mabuti, ho? Nung kumilos ang Diyos. Kumilos ang Diyos doon sa tent, doon sa tabernacle. Moses was not able to enter the tent of meeting because the cloud had settled on it and the glory of Yahweh filled the tabernacle.
Napuspos ang lugar na yun. Hindi kayang pasukin even si Moses. Hindi niya kaya. Nandoon ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Naalala niyo po mga kapatid, that is the first illustration ng ating vessel na tinatawag, si Siklan. Ginawa ng Diyos ito para mayroong yuyong-yungan ng kanyang mga anak, pupuntahan ang kanyang mga anak, at doon sa loob na yun, doon makakapag-usap, makakapag-dwell tayo sa Panginoon. That is the time of Moses. Tingnan niyo po dito, pinakita ang pag-kilos ng Diyos. Pinuspos niya yung buong tabernacle. Hindi kaya. Ibig sabihin, patunay ng Diyos ay naggagabay sa lahat ng mga Israelites during the time. Amen po? Amen. And then, sabi dito sa temple, pangalawa to, the second illustration natin, first is tabernacle, the second one is temple. Amen. Sabi, the temple is the place of prayer and reconciliation for the people of Israel and for foreigners living in Israel. Sama-sama na itong templong ginawang ito, napupuwede sila na manalangin sa loob nito. At sa loob nito, kailangan merong reconciliation. Ibig sabihin, pag walang reconciliation, how come that God will heard our prayer kung ang bawat isa na nasa loob nito ay may kanya-kanyang tampuhan o galit sa loob? Nakuha niyo ibig ko sabihin? That is the second temple. Paano nga ba nagsimula ang temple? Sino nga ba at paano ito? Ito po yung tungkol sa mga ama, King David and Solomon. Tandaan niyo po ito, nakakatuwa ito kasi nung binabasa ko ito, hindi pinayagan ng Diyos si King David when he built a temple during his time. Sabi po sa 1 Chronicle 28:6, basahin po natin. 1 Chronicle 28:6. Okay. He said to me, your son Solomon will build my temple and its doorstone. For I have chosen him as my son, I will be his father. Sabi ni King David dito, he said to me, your son Solomon will build my temple and its country yards. For I have chosen him as my son, and I will be his father. During that time, alam niyo po, itong si King David, sinabi niya, nangusap sa akin ang Diyos at sinabi niya sa akin, ang anak mo ang magtatayo ng templo during that time. Alam niyo po kung bakit ginawa to sinabi to ni King David? Nagtayo na kasi si King David at that time ng isang temple. Pero nireject ni God to. Listen, sabi niyo sa katabi niyo, nireject ni God. Minsan sa buhay natin, may magaganda tayong ginagawa sa kapwa natin, pero nire-reject ni God. Bakit? Minsan hindi nakakabuti sa kapwa natin eh. Akala mo nakatulong ka, akala mo itong maganda ginawa mo, but God reject it because hindi pala dapat gawin yon. Amen po? Ang Diyos, alam niya yung mga bagay na gagawin mo sapagkat kilala niya yung pinaggagawan mo. Alam niya yung ginagalawan mo, alam niya yung gagawin niya sa kapwa mo. So, ang akala natin minsan sa sarili natin, gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin, pero minsan, God rejected on it because hindi pala po pwede yun. Hindi ibig sabihin na ayaw ni God. Kasi gumagawa ka ng kabutihan, hindi. Ayaw ni God kasi hindi tama yun or fit para sa'yo. Naiunawa niyo po ibig sabihin? Amen. Sabi po sa 2 Chronicle 1-2, then Solomon began to build the house of the Lord at Jerusalem in the Mount Moriah. Kilala niyo po si Moriah. Ano pong kinanta niya? Okay po. Oh. Sabi dito, for the Lord appeared unto David his father, the place that David has prepared in the threshing floor and Ornan the Jebusite, and he began to build in the second day of second month, in the fourth day of his reign. Titignan niyo po ito, nung inalaw ni God na mag-build si Moses on the first day of the first month, God said to Solomon to build another temple on the second day of the second month. Siguro kung may pinagawa ang Diyos ng pangatlong talagang templo kinasaya niya on the third day, on the third month. Nag-gets yun po ibig sabihin? During the time of Moses, kung halimbawa January,
pinagawa sa kanya ng January 1st. Ngayon, si Solomon naman, February 2nd. Kung gagawa tayo ng temple, maganda pala, March 3. Di po ba? Sino birthday na March 3? Meron mo may birthday na March 3? John, birthday mo na March 3? Ha? Bibigyan ng 50. Okay, palapakan ng Diyos. Ang dami yan na kasi ano to gift ni God to. Naku, ano pong birthday nyo? Mga kapatid, that is the second illustration ng God about sa vessel. Yung itinatayong sisidlan. Amen. That is first natin is the tabernacle, the second is the temple, the third is the church. Sabihin sa katabi nyo, the church. Ang church pong ito from Matthew 16 to 18, Jesus said to Simon, I also say to you that you are Peter. Sinasabi niya that ikaw ay si Peter, not Simon. Pero usually we call it Simon Peter. Pero si Pedro. Binigyan din niya, pinarta ng pangalan from Simon to Peter. Sabi niya, and upon this rock, sa ibabaw ng batong ito, we build my church. And the gates of Hades will not overpower it. Sabi ko sa katabi mo, this is the church of God. And even the Hades gate will not overpower within me. Alam niyo po, napaka-powerful na sinabi ni Jesus Christ dito. And even when Jesus Christ built the church, He never told to anybody that this is a building. Wala siyang sinabi, that this is my building, this is my church. I build my church. The church of Jesus. Amen po? During the time of Peter. This is the third illustration na ipapaliwanag ko po sa inyo itong pinakahuling parte. Tapos na po tayo sa dalawang illustration, which is the time of Moses and the time of King Solomon. Amen? We are now here in the time of Christ. Sabi ko sa katabi mo, time na ni Kristo ngayon. At time na rin natin ngayon. Sabi, church, what is church? Basahin po natin. The church is the body of Christ. All the people who accept Christ's gift of salvation and follow Christ's teaching, nadali po yun, we call it church. Kung sino yung mga tao na parte ng katawan ni Kristo at lahat ng taong tumanggap sa kanyang regalo, ano bang meron ka, di po ba? Ano nga bang gift ko kay God? Tanong niyo sa sarili niyo. And the gift of salvation yun, kaligtasan natin. Ibinigay yun ni God sa atin, the gift of salvation. And follow Christ's teaching. It is not more than a building in the Bible. Church never refers to a building. It is always refers to a people. The people who follow Jesus Christ. Ang tanong dito sa katabi nyo, sabihin nyo, tapikin nyo ha, kasi tapikin nyo yung katabi nyo. Are you a follower of Christ? Sa J1 family, one of our culture is a good follower. Not only to follow Christ, but a good follower of Christ. At sabi nito, follow Christ's teaching. One of the J1 also, J1 culture is deliverance. You have to deliver the Word of God. Not only to listen the Word of God, but you have to deliver it. And you will become a good follower ni Christ. Napaka-importante po sa ating lahat ng ito. Bilang tayo lahat ngayon na nananampalataya, we are the believers. You know that? You know that we are the believers? Okay. Sabi dito, we are the church and the temple. May combination na dito. Kasi ang sabi po, ang church daw po, it's not a building. We are the church. The people inside the building is the church. So, ang sabi naman dito, tandaan niyo po, sa 1 Corinthians 3:16 to 17, don't you know that you yourself are God's temple? And that God's Spirit dwell in your midst.
If anyone destroy God's temple, God will destroy you, that person. For God's temple is sacred, and you together are the temple. Kaya mga kapatid, kung templo tayo ng Diyos, alam mo, ikay follower ni Christ, ni God, at merong mga tao na sumisira sa iyo, inaaway ka, hayaan mo lang. Kasi sabi dito, God will destroy them. Amen po? Napakaganda ng sinasabi dito. Kaya kayo mga nakakilala na sa Panginoon, patuloy na nananampalataya, okay lang na may mag-persecute sa inyo, okay lang na may mag-away sa inyo, okay lang na may mag-judge sa inyo. The reason why we become, or we have to be quiet, and become, sabi nga, I am the Lord your God, will fight for you. And that is stated in Exodus 14:48. Napakasarap nito. Kasi lahat ng ginagawa mo para sa Diyos, may kapatay na pagtatanggol sa Panginoon. Nandoon ang Diyos na kumikilos sa atin. Ipinagtatanggol tayo ng Diyos. Alam niyo, naaalala mo ng Diyos, King Jehoshaphat, nung sinukod ng mga Ananites at saka mga Ammonites that time, ang lalaki ng mga vessel nila, ng mga panlaban nila, sabi ni Jehoshaphat, listen, stay calm, diyan ka lang sa bahay, pray, and tomorrow, sabi niya, I will do the rest. Alam niyo, pag-isip Jehoshaphat kung sa pinaka-war area, nag-away-away din sila. Ba't sila nag-away-away? Eh, sila nagsisihan. Di po ba? Kaya kayo mga anak ng Diyos, na nasa templo ng Diyos, huwag kayong mag-away-away kasi walang matitira sa atin dito. Ang matitira lang dito yung matatatag na mananampalataya. Di po ba? Yung mga mapang-away, hayaan nyo sila. Kasi ang Diyos, na alam nyo kumikilos dito, kaya nga meron tayong temple. Sabi nga itong temple na ito, na nasa atin na ang Diyos kumikilos, ipinaglalaban na tayo. At do not let your spirit or the spirit of the Lord grieve. Kasi pag nag-grieve yun, doon mo na mararanasan na, bakit ganito nararanasan mo ng lahat? Kalma ka lang. Hayaan mo ang Diyos ang lumaban para sa iyo. Kalmado ka nga, stay put ka nga, pero non-stop naman ang bibig mo. Wala din. Di po ba? Pag sinabing stay calm, stay put, walang makikita sa iyo. Ang Diyos ang kailangan para sa lahat ng yan. Ang team po natin yan, yun po ay illustration natin, an example of our tree, yung tree po natin na ating sisidlan or vessel. The first, the tabernacle, temple, and the church. Tandaan niyo po ito, ito po ang ating sisidlan. We have to take good care or protect the church. Alam niyo po kung bakit natin sabihin, protektahan natin ang church? Hindi naman sa katabi mo ito eh. Kapag nasa loob ka na ng church, nandito na ang Panginoon Kristo. Kapag gumagawa ka pa rin ng mga bagay, na alam mong labag na hindi nakakalugod sa Panginoon, pinapahiya mo ang Diyos sa buhay mo. Amen po? Yes. Kaya mga kapatid na nasa social media tayo na tayo, I love reels nga rin eh. Kaya lang, piano, pino-pino sa mga bibitawan natin, pino-pino sa mga ipopost natin. Maganda yung mga bagay na nagkakatulong sa atin, nakaka-encourage, ang Diyos ay kumilos, pinagpala ako. Yun yung pinakamaganda. Huwag natin tingnan, kumbaga, yung bagay na makakapagpalayo sa akin sa Panginoon. We don't have to account on the, what we call it, yung darating sa ating pera galing sa Reels. I-account natin dito yung blessing ni Lord na magdarating sa atin because we respect God. We protect God sa buhay natin. Yun ang pinaka-importante eh. Yung lesson lang, bilang tatay nyo dito, sinasabihan ko kayo, masarap talaga ang buhay, paligaya ang buhay, but please protect you to God and protect the temple of God and Jesus Christ in your life. Sabi po dito sa 2 Timothy 2:21, there if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel. 2 Timothy 2:21, pakikipunin, okay? Will be the vessel for honor. Ibig sabihin, natatangi tayong sisidlan kung tayo ay malinis sa mga kasalanan. Amen po? Sabi dito, sanctified and useful for the master.
kailangan talaga tayong pabanan at kagamit-gamit para sa ating Panginoon, sa ating teacher, sa ating Lord. Amen po ba? Prepared for every good work. Mga kapatid, sinabi to ni Paul na tayo, kay Timothy. Sinabi niya, ganito ang dapat. Maging sanctified and useful ka. Kasi yun ang titignan sa iyo kung paano ka magagamit. How the vessel sanctified. Sabi dito sa John 15:3-4. Basahin po natin. Amen. Hallelujah. You have already been pruned. Pag sinabi mong already been pruned, nakakilala ka na sa Diyos. Tinanggap mo na ang Diyos. Kumbaga, inalis na sa iyo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo. Amen po ba? Amen. Napulong ka na eh. Hindi na to pinapakinabangan. Nakakasira lang to sa iyo. Hindi to namumuga kung ibabase natin sa mga puno na pinupurod siya. Walang silbi. Mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya sa oras na to, mga bagay na nasa paligid mo, na magpapahina sa iyo, na ito pa ang makakapagpabigat sa iyo, tatanggalin mo yan. At yan ay sinabi na ng Diyos, you have already been pruned and purified by the message I have given you. Every time you listen to the Word of God, the preaching, tandaan niyo po ito, lahat ng mga bagay ito sa atin para matuto tayo. Di po ba? Hindi lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Mayroong inaayos ang Diyos every time that you listen to the Word of God every Sunday. Meron diyang mga bagay na tinatamaan tayo ba to? Ganyan ganito. Tandaan niyo po, I always said, this is the general example or i-share ko po sa inyo sapagkat kaming lahat ng mga preacher ang first na nakakaranas dito in purifying of God in our life. Amen po? Sabi dito, remain in me. Manatili ka sa akin at mananatili ako sa iyo. Then, for a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. Severed. Okay. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Walang po pwede mamunga nang hindi tayo nakakabit sa puno. Kung tayo ay isang sanga, walang sangang lilipad-lipad lang dyan para makunan mo ng bunga. Ang sinasabi ko po dito mga kapatid, we are in the church. Ito yung sisinda natin. Yung gagamitin nyo na naririnig nyo dito, iyon yung magiging puhunan nyo para marinig sa inyo. At yung makakarinig sa inyo, ito na yung bunga ng ginagawa nyo. Amen po. Sharing of the Word of God because you listen the preacher and the Word of God. Pinakinggan mo lahat ng narinig mo. Ginamit mo to share the Word of God sa lahat ng mga nakikinig. It is because ikaw ay nakakabit pa rin dito. As our God is the tree or the vine and you are. Amen. Di po ba? Kailangan. Hallelujah, the tree, the vine. Hallelujah, kailangan natin manatiling nakakabit sa ating Diyos. Amen po. At ito ay malaking tulong sa atin. Kaya ako nagtataka sa mga kapatiran din, mga kakilala ko, they stay in the YouTube. Sabi na ito, nakikinig na lang ako sa YouTube. Mas okay po sa akin eh. Kasi pag nasa church ako, para lang bumabalik ko din yung gano'n. Mga kapatid, tandaan nyo ng church. Ang church na ito, dito yung lugar kung saan tayo inaayos ng Panginoon. Dito tayo pinuprune ni God. Tinatanggal, binabago ang isang tao. Not only by listening the Word of God, but also sa mga tao na katabi mo, gagamitin pa Antonio, salamat Antonio. Gagamitin pa yung mga nasa tabi mo, alam mo ba, na sila pa yung maging example para matuto tayo. Marinig para may mabago sa atin. We have to take all our kapatiran in the church. Kaya lang, stay, remain in the church. Amen po. Pag nalayo tayo sa lugar kung saan tayo napunta, mawawag din tayo. Kaya nga ang Diyos, kita nyo, iba't ibang klase kung paano siya naglagay ng mga sisindan para tayo matuto, para maunawaan natin. Mga kapatid, nakakawa ang mundo ginagalawan natin sa oras na ito.
paano pa kaya sila nagkakameron ng isang bagay o isang sisidlan na pwedeng punuan ng Diyos sa kanilang mga buhay? Hallelujah! Kung ang sisidlan na ito ay punong-puno na at pinuna ng mundong kanilang ginagalawan, because they believe that the world for today, siya yung mag-field ng kanilang sisidlan just because of their priorities, because of their business, because of the money coming from reels or vlogs na ginagawa ko sa reels. Ako po'y nasisiyahan lang sa reels. Pero mga kapatid, huwag kayong mag-focus kasi na tayo may trabaho. Yung mga trabaho natin, mas magpapalain tayo ng Diyos doon. And give your time to God, work more, and serve the Lord. Amen? Sabi po dito sabi dito, live a sanctified life. Mamuhay tayo na may kabanalan. Amen po. Sabi dito, so, engaging, basahin natin. So, engaging In a way to live sanctified life, that is the spirit of love, is simply the spirit of obedience. Kita niyo po yun? Ang isang taong masunurin at ginagawa lahat ang gusto gawin because of love. Tuna. Sabihin niyo sa katabi mo, mahal kita. Mahal ko kayo. Amen. Mga kapatid, sanctified life, it helps us to become consistent on it. Amen po. Yung consistency ng love sa atin, tira niyo po yun it is through the help of the Spirit. Kung wala yung Spirit of love, hindi mo yan kaya ng emotion na feelings na nararamdaman mo. Hindi mo kakayanin yan without the Spirit of love coming from God. And that Spirit of love will simply explain about the Spirit of obedience. Yung obedience natin kay God just because of love. Because God is love. And He loved us first. Kaya tayo natutong magmahal because God loved us first. Di po ba? Tutunan natin na tayong lahat, mga kapatid, sa pananampalataya, tayo ay patuloy na ginagamit ng Diyos sa oras na ito. Sa paggamit sa atin ng Panginoong Diyos, itong pag-ibig na ito nagiging puhunan natin. Sapagkat pag walang pag-ibig, tandaan niyo po, walang kwentang lahat ng ginagawa natin. Without love. Tandaan niyo po yan. At sa atin, bilang tayo mga servant ni God, napaka-importante po sa atin na tayong lahat ay mapagmahal. Sapagkat kung tayong lahat ay mapagmahal, kaya natin gawin lahat sa kapatiran kung anong gusto ipagawa ng Diyos. Amen po ba? Kasi hindi naman mag-work ang isang leader, isang member, or a servant of God without love. And that is very important. Kaya nga may family tayo eh. Yung family na kinreate ni God in this church, we are family, at meron tayong biological family na doon nagsiselos ng Diyos. Sapagkat we focus ourselves in our biological family, not in the blood of Christ. Amen po ba? Na para kung tayong mga magulang, kaya natin gawin lahat ang anumang bagay sa mga anak natin, na hindi natin kaya gawin dito sa kapatiran na which is we are brotherlyhood in Christ and the blood of Christ. Kaya kailangan po dapat pagkakaroon natin mabuti. Kailangan unahin muna natin ang Diyos. Kaya nga po dapat, alam natin dapat hanapin muna natin. Hanapin natin yung tama ba sa ating ginagawa bilang tayo ay nagmamahal. Kasi hindi lahat ng pagmamahal ay correct at tama. Sabihin niyo sa katabi niyo, correct ba yung pagmamahal na binibigay ko sa iyo? Correct ba? Kasi alam niyo po, yung pagmamahal, mga kapatid, na binibigay sa atin ng Diyos, is unconditional love. And that unconditional love refers to parang walang record of wrong. Alam niyo po yun? Napakabuti ng Diyos. Sapagkat pagka sinabi natin unconditional love na binibigay sa atin ng Diyos, parang hindi mo makita yung pagkakamali. Sa ating mga kapatiran, we can test also the love coming from them. Alam niyo po ba pagkakapatiran mo, parang hindi nakikita ng mali yung kapatiran niya?
parang nandun talaga yung love ni Christ. Pero pagka naman kaunti lamang, Mama Mia, kaunti lamang kilos at kibot, napansin mo na, nakita mo na, that is not love. Tandaan mo yan. Baka na hindi nakikita sa inyo, nakikita pala kayo. Oh, hallelujah. Di po ba? Let us evaluate ourselves about the love. And that is very important. And that coming from our heart. Tandaan mo yun. Sisidlan ang puso natin. Kaya pwede masira ito, magbago ang puso natin ayon sa ating emotion and feelings. Kaya pag-aralin po natin, be sanctified in sharing love. Sa man's part, in sanctification, tingnan po natin dito, meron pong tatlong bagay dito na gusto natin ipaliwanag sa ating lahat. Sabi, you have to seek first, not only that we are willing to be sanctified, kung gusto mo talagang sumunod o makabanahan, but we want to be. Gusto natin ito. Alam niyo po ba yun? Not just we need it, we want. Gusto natin ito. Hinanap mo siya kasi gusto mo talaga. Alam niyo po dito, nakakamiss ha? Pag nawawala yung isang kapatid na dito, hinahanap niyo. Sabihin niyo nga sa katabi niyo, sino ba yung katabi niyo last meeting dyan? Di mo ba? We have to seek them. Ako, tatlong linggo ko nang hinahanap niyo mo ngayon, parang wala pa din. Aba, gising, sabing ganyan. Baka something happened. Ano po yun? Okay. Baka ako meron tayong mga nakasalan dyan, ha? May dinididi pa pala sa kwarto. Yun natin namin, nagre-react na. Di po ba mga kapatid? Hinahanap, sabi na ng lola ko, nawawala yung pusa namin. Pusa nga hinahanap eh. Yung pagkatabi nyo, ang laki ng ulo, ang pusa nga hindi kaya yung tuloy ng malaki bibitin eh. Ang malaki yung ulo katabi niya, pambakol, bibit na bibit eh. Di po ba? Hanapin natin yung mga nawawala dyan. Baka, kung titingnan natin, Brother Baki, ilan ba tayo ngayon dito? Ha? 60. Napaka-normal na 60 natin, but we are already 90. Kung titingnan po natin, 90 mahigit po ang attendance natin ng Jesus Connected Family. Sinasabi ko po sa Facebook, sinasabi ko po sa inyo lahat, 90 po tayong mahigit. Napakain ng Diyos. At naniniwala din naman ako yung iba natin nasa Pilipinas, kasama ng amo, okay lang po yan. Kasi every time, every summer, kasama ng amo, nagbabakasyon, normal yan kasi lahat tayo double X. Double W. Sabi, seek, hanapin natin. Number 2, believe. Tingnan niyo po ito, ha? Mga kapatid, ang ganda nito because this is our content. Ang content natin is our belief, yung paniniwala natin. In the area of sanctification is very important. Napaka-importante ito sa tao kung paano pa ba naniniwala at nananampalataya. Because kung yun ang bitbit mo in your content, ito makikita sa buhay mo. Di po ba? Sabihin nyo sa katabi mo, kaya pala, ganyan ka pala, paniniwala mo, pananampalataya. Because yan ang nakikita ko na content ng buhay mo. Bitbit natin yan sa buhay natin because we are servant of God. We are believers of God. Di po ba? And then, sabi dito, receive the changing power of God. Ang kapangyarihan ng Diyos does not usually come mystically. Hindi ito mahiwaga ng nakatulad ng radio waves. It happens through miracles. Darating at darating yung hiwaga ng Diyos na talagang makikita mo yung power nito. Hindi lang basta wave dito ng radiation or wave of radios, but yung power ni God na po pwedeng mapalitan o ma-elevate just because you believe in Him. Hinanap mo siya, pinaniwalaan mo siya, at yung kapangyarihan niya ay kikilos at gagal at makakatanggap yung kaganapan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen po? Amen. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa kasi sa church na ginagalawa natin, kumikilos ang Diyos, at especially kapag hiningi natin, sasagot ang Diyos. Amen. Aba, teka. Laksan niyo naman. Amen. Ako'y hinanap po na ng palataya ako, naranasan ko. Kumikilos ang Diyos. Amen.
Hallelujah! Especially in the gift of church, dito sa Jesus Relatable Church. Kaya tayong mga mananampalataya sa Diyos, maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating paniniwala. Kasi hinanap natin siya. And then, we will receive His unexplainable power na ibibigay sa ating Diyos. Amen po? Sabi po sa Bible, what the Bible says about being useful. Paano nga ba tayo kagamit-gamit? Sabi dito, basahin mo natin. Each of you. Lakas. Each of you should use. Kung pwede tayong gamitin ang bawat isa sa inyo, di po ba? May kanya-kanya at iba't iba na pwede kagamitan para sa inyo. May mga kanta, may mga tugtog, may makikinig, di po ba? May listener, may teacher, mayroong preacher, meron po tayong mga evangelist, nag-evangelize. Sabi po dito, yun ay gift na na-receive natin at dapat natin gamitin sa kapwa natin. Kasi makikita mo lang na fruitful ka kapag ginagamit ka na doon sa masasabi na natin useful ka kung ikaw ay nagagamit mo na yung ibinigay sa iyo regalo at nagagamit mo to sa kapwa mo. Kapag yung regalo mo, ginagamit mo rin lang para sa sarili mo, hindi masasabing kagamit-gamit ka. Amen po? Dapat ginagamit tayo para magamit natin to sa kapwa natin. If anyone serves, they should do so with the strength God provides. Alam niyo po, sinundan ito, kung kagamit-gamit ka, kasi nagiging dahilan natin ng mga ginagamit ng Diyos, madaling mapagod. Amen po. Madaling mapagod, madaling magsawa. Sabi ng Diyos dito, if anyone serves, they should do so with the strength God provides. Ipino-provide ni God yung kalakasan. Kaya walang po pwede sa inyo. Yung mga taong naglilingkod kay God na napapagod, ibig sabihin, they are not supplied with the strength coming from the Lord. Kasi kung gagamit-gamit ka talaga, kahit pa sabihin mo, mag-practice kayo ng music dito ng 6 na araw, sunod-sunod, hindi ka mapapagod. Kasi provide ni God lahat ng kalakasan na wala sa iyo. Physical, spiritual, nandun magtutuwal ng Diyos. Kasi nagsiserve ka sa temple niya, sa church niya, at ginagamit ng Diyos ang mga taong ito, kaya ang Diyos walang tigil, walang humplay, soul, nagsusupply siya unlimited strength sa mga servant ni God. Amen po? Kita niyo mga kahapon kasama natin sa swimming, mga pagod talaga. Kahit pagod na pagod pero nandito pa rin. Kahit yung mga pakpak nagsasakitan, nandito pa rin. Bakit? Kasi alam nila na ginagawa nila ito para kay God. Hindi just because to fill out lahat ng mga upuan na narito. Kasi alam nila, si God ang magsusupply sa kanila ng kakulangan, ng kalakasan. Kaya sila narito. Tandaan niyo po, ngayon, open niyo po yung blessing niyo. Kasi si God may gagawin sa buhay niyo sa oras nito. Lahat ng ginawa niya kay King David at Solomon, lahat ng ginawa niya kay Moses during that time, isusupply lahat ni God sapagkat ngayon tayo bilang servant ni God nasa ating lahat. Tayo ang church, we are the temple of God, and ano ba yung tabernacle na tinatawag sa atin dito? Tabernacle speaks with dwelling it with God. So, tayong mga anak ng Diyos, we are the church, we are His temple, and the tabernacle, during that time, it is not only to believe God, but you have to act and apply the Word of God in your life. Doon tayo magdudwell mamaya sa altar call. Kasi sa altar call, nandoon yung tinatawag natin tabernacle. Amen po? Yung pagdudwell natin kay God. Ang sabi po dito sa Luke, the Lord desires to do something mighty in your life. Ito talaga yung gusto ng Lord eh. Para sa ating lahat, sabi niya, saying, Father,
if you are willing, kung gusto ng Diyos, ha, sa atin, sabi sa Luke to, remove the cup from me. Remove the cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Napakaganda nito mga kapatid. Sa oras na ito, ano bang cup na meron kayo na nakabalabal sa inyo, natatanggalin para ang God, ang mag-move at yung desire ni God or will ni God ang siyang masunod kesa yung will mo. Amen po? Kasi itong cup na ito sarado, it covers up sa atin. Tanggalin natin ito. Kung maaalala nyo, last time yung sinabi ko dun sa balabal po na tinanggal, di po ba? Ito yung mga priorities natin in life. Ito yung mga focus natin sa buhay na tatanggalin natin. Kaya nahihirapan kumilos ang Diyos sa desire niya and will ni God sa buhay natin just because mayroong nakahanda. Mayroong dapat alisin. At yung aalis na yan, doon pa lang continuously will flow sa atin yung will ni God na mapatupad. Amen po ba? Amen. Hallelujah. And that is the desire of God. There's something mighty in our life. Nandito po tayo sa application, mga kapatid. Ang application natin, dalawa lang ito. After ng ating illustration, para mas maunawaan natin, tayo bilang mga alagad ng Diyos. Sa Proverbs 4:23, basahin po natin ito ng malakas. Doon po ba sa napakinggan natin na illustration ngayon, hawakan niyo po ang inyong puso. Sa kabila ng lahat, sabi dito po, guard your heart. Ingatan natin mga puso. Sapagkat lahat ng bagay na dadaloy, lahat ng bagay na lalabas sa ating mga labi o gagawin natin ay nagagaling dito. Amen po? Ngayon, let us declare to God na yung cleanliness ni God, cleanse us with the precious blood of Jesus right now. Father God, linisin mo po ang aming puso sa oras nito at sa mga susunod na aming pag-uusapan para sa aming application, naway magamit namin ito sa aming mga buhay. Father God, maging katuparan o lulad na salita mo sa aming mga buhay. Sa tulong ng Espiritu mo sa oras na ito, O Lord God, na mga kasama namin, gagabayan namin iingatan, O Lord God. Father God, maraming salamat po. At ito po ay inihiling namin sa oras na ito sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po kahapon, during our baptism po, ako po yung natutuwa sa mga anim na nagpabaptize para makakulatan. Mga kapatid, hindi ko alam kung anong buhay meron kayo before at ngayon. Ang masasabi ko lang ngayon sa inyo ay ang protection ni God at ang pag-iingat ng Diyos ay nasa inyo. At ang pagsama ng Espiritu niya ngayon ay nananahan sa inyo. Palakpakan niyo sa sarili niyo sa Diyos. Tinanggap niyo ang Panginoon sa Kristo. Hinarap niyo ang gusto ng Panginoon sa inyong buhay ngayon. Kikilos ng Diyos sa gusto niyo mangyari sa buhay niyo. Pagpasalamatan natin yung mga kapatid natin na binigay yung kanilang buhay to accept Christ yesterday at inilibing na nila kasama kayo at testimony kayo na nilibing nila yung kanilang dating buhay. At ngayon, sila ay new creation with Christ and the Spirit. Palakpakan po natin ang Diyos. Itong ating mga newly baptized natin, para sa inyo itong verse na to, ingatan niyo yung mga puso, sapagkat ang puso ang tinitrigger ng kaaway right now. Through temptations, trials, problem, puso pa rin lagi ang problema. At yung puso yan, tandaan nyo, ang magpapahiwalay sa inyo sa Panginoon. Like what happened to Lot and Abraham, nangyari yan. Like what happened to God and King David, nangyari sa puso nila. Tandaan niyo po, ingatan niyo yung puso niyo. Sapagkat yan lahat manggagaling ang magiging desisyon nyo, ang gagawin nyo, at lahat ng ipapatupad nyo sa buhay nyo ay sa puso manggagaling. Amen po ba? Even to all servant of God, sa lahat ng Jesus Oriented Church, please guard our heart. Amen po. Ang sabi sa akin, 1
application. Choose to be a vessel of God. Piliin daw natin maging sisidlan ng Diyos. Amen po? Sa Proverbs 3:5 to 6, makikipasa nga po nito. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Ito pong verse na ito, napakasimple natin naririnig no po. Lagi natin naririnig kasi sa ulo na natin, gusto natin natin i-share. Pero nung binabasa ko ito, naghahanap ako syempre, pag research ako about this topic, sabi ko, simple pero ang laki ng bagay. Sabi nga nito, kung gusto mo na maging straight yung path mo, yung maging maayos ang nilalakaran mo, maging matuwid ang nilalakaran mo, you have to trust the Lord with all your heart. Amen. Buong puso kang magtiwala sa Panginoon. Pag sinabi mong buong puso ka nagtitiwala, alam niyo po, naalala ko yung sinasabi ko last time, na gusto ko ituro dito, yung pagtitiwala ng isang bata, alam niyo po sa kanyang tatay, yung bata na 7 years old, alam niyo yung bata, tawa ng tawa. Alam niyo ako ng tatay, inihahagis yung bata. Inihahagis yung bata. Because he trusts his father. Nandoon yung pagtitiwala nung tatay, nung anak, sa kanyang tatay. Di po ba? Wala siyang pakialam na kahit sabihin ng malalagpak siya dun sa pangilang floor, simento, wala siyang pakialam kasi nagtitiwala siya sa kanyang ama. Amen po? Yun yung trust na kailangan natin sa sarili natin na parang isang bata. Kaya kung titignan natin sa Ephesians, sabi nga, train your child. Habang bata pa, turuan natin yung mga bata natin mag-cellphone. Para instead na nakikinig sila sa akin, nagsiselfone sila. Di po ba? At least kita nyo, nagsiselfone na yung mga anak nyo. Ang mga nanay kasi, kapag gusto nilang gumawa ng gawaing bahay, ang anak iuupo sa upuan, hawak ang cellphone. Am I right? Amen. Palakpakan niyo po sa mga nanay. Kasi gusto natin makagawa, pero alam po ba natin, parang hinahanap na rin natin yung, I'm sorry to say this, kamatayan ng anak natin. Bakit? Yung radiation sobrang bata. Amen? Yung isipan ng mga bata sobra. Kaya mga nanay, habang bata pa kayo, bigyan niyo ng oras lang na rin to. Limited lang ng oras ha. 2 hours a day. Mag-araw ka muna maghapon, hindi 2 hours. Pastor, si tatay nga galing sa trabaho pagkaupo sa higaan, tinan nyo, cellphone na lang, cellphone. Si nanay nga, wala nyo, aray ko ha, parang ako yun Naisip ko kasi yun yung way natin after works, after sa bahay. Cellphone talaga, di po ba? We have to enjoy din naman yun. Pero ang sinasabi dito, we have to control. Not only the control, we have to have lessons sa mga nangyayari sa palibot natin, sa mundong ginagalawa natin. Nangyayari talaga totoo po yun. Tingnan niyo po ito, trust in the Lord with all your heart. Ang sabi dito sa Lord, and do not lean on your own understanding. Di po ba, dito nagkakameron yung trust natin kay God. Nawawala because yung understanding mo, nawawala din. Yung pagkaunawa mo, pagkaintindi mo, nababago, natatakluban. Di po ba? At yung pag-acknowledge mo doon, parang hindi mo nabibigyan ng focus. Pinafocus mo to acknowledge of what you think and not your trust to God. Sobrang pagkakaiba po nito. Kaya nawawala tayo sa direksyon na nilalakaran natin. Listen mga kapatid, pupok-pupok sa sarili. O ano, yung trust nawawala sa atin. Alam niyo po, trust is very important to God because it is coming from our faith. Amen? Say it to your katabi, faith. Say it to your friend, faith. Yes. Alam niyo po natutuwa ako, ulitin ko na naman po doon sa faith ng isang bata o isang bata. Kinuwento ko na to, ninyo, hindi ko pa naibukan to, tatawa na kayo kasi ulit-ulit na. Natatawa ko doon, sa kanayunan, I'm sorry. Nasa isang nayon, villager, okay. Sa isang nayon, merong mga nakatira doon na puro lahat magsasaka, no? Ay during that time, nagtanim ng mais, umulan ng unang ulan ng Mayo, first week. Second week, hindi na naulan. Pag nagtanim na gano'n, mahirap na.
Baka hindi sumibol ng kanino po. Ang mga kanayunan, kanayunan. Tulungan niyo ako, kanayunan. Ang mga nasa nayon, nag-meeting sila. Ang sabi nila, pumunta kayo sa bahay ni Mayor Eric. Napunta sila sa bahay ni Mayor. Nanalangin sila lahat. Nanalangin lahat itong mga mananalangin. Ang sabi nila, ngayon, araw na ito, lalabas tayo. Mananalangin tayo, sabihin natin, uulan. Uulan. Eh di nagtiting na ako, sige, uulan. Labas tayo. Lahat naglabasan. Mananalangin. Ang sabi nila, ganito ha. Alam niyo yun? Anong gagawin to? Para? Hindi, sabi ni Sarah, bakit tumigil ang ulan? Sabi ni Sarah yun. Nasa movie yan, no? Para umulan. Ganyan yun. Ganyan ang umulan. Di po ba? Hinilingin nila ng umulan. Dinaglakad na sila. Nung nanalangin sila, tumakbo yung isang bata. Anong dala ng bata sa mga nakarinig? Payo. Bakit may dalang payo sa gitna ng pananalangin? Ang sabi ng nanay, anong ginagawa mo ito? Di ba sabi niya uulan? Eh, dinadala ko ng payo. Di po ba? And that is faith. Amen. Mga kapatid, trusting God with faith, nandun. Paano ba kayo nagtitiwala talaga sa Panginoon? Di ba? Linggo ngayon. Alam nyo, linggo ngayon, alas 10:30, magsisimula ng ating service. Amen. Pagtulog nyo sa umaga, sa gabi, anong ginagawa nyo? Alam. Kaya kayo nag-aalarm, bakit? Para magising. Diba? Sinabi ko yun? Nag-aalarm kayo kasi nagtitiwala kayo sa Diyos, nagigising kayo bukas ng umaga. Di mo ba? And that is our trust to God. Kaya mga kapatid, kung titingnan, papalitan nyo yung mindset nyo because we trust to God, magiging diretso yung path natin, not in our own understanding, but we trust God, we pray. Amen po? Ang sabi po dito sa Jeremiah 29:11, napakasimple verse din po dito. Basahin niyo po ito sa katabi niyo. For I know the plans I have for you. Declares the Lord. Diniklara yun. Oh, palapakan ng Diyos. Hallelujah. Alam natin lahat na may plano ng Diyos sa buhay natin. Not to harm, but to prosper. At yung plano ng Diyos sa atin para sa ating pag-asa at kinabukasan. Yung pag-asa natin, ito yung kaligtasan natin, yung future natin, yung ating eternal life. Amen. Pero, diniklara ng Diyos eh. Plano na ng Diyos sa iyo yan. Kaya ka nandyan. Bakit mapapago pa yung plano ng Diyos? Di mo ba? Bakit nakakaranas ka ngayon na nasasaktan ka? Bakit masakit yung iyong kalalagayan ngayon? It is because something happened to the plans of God. And it also based on your plan. Amen po? Nababago. Na alam mo ngayon, darating ka ng maaga, na-late ka pa rin. Nabago dahil may treno. Di mo ba? Ako ba yun? Kasi binago ng treno, yun ang nangyayari. Pero inasa natin yun sa atin na dapat dumating tayo ng maaga. Mga kapatid, alam niyo po, nakakatuwa kasi kahit papaano pa, parapakan niyo matalino. Kahit summer na, kahit na mainit pa, nandito pa rin tayo sa templo ni God. Amen? Kasi ito po ang templo ni God na binubuo ng mga church people. And some of the children of God dito na nag-message God, makakatanggap ng pagpapala. Hindi lahat eh. Ano dito nakikita ko? May pagpapala na bibigay si God sa inyo. Tanggapin niyo agad to. Hindi lang ang pagpapala financial niya. Maraming kasagutan na ibigay si God na tatanggapin sa inyo. Tatanggapin niyo sa oras inyo. Sabi po dito sa Psalms 32:8, basahin po natin. Every Sunday, basahin po yan. I will instruct you and teach you
in the way you should go. I will counsel you with my eye apyon. Alam niyo po ito, apyon, you, ibig sabihin ito, madami yan, opinion para sa iyo. Upon you. Amen po? Every Sunday, sabihin mo kagad, I will go to church. Sabihin sa ninyo, hindi nyo masabi bakit absent kayo sa isang linggo, no? Mamaya na kayo magpaalam. Alam niyo ba mga kapatid, listen to me. Bilang tatay mo dito, naunawaan ko itong Augusto. Nawaan ko itong Augusto. Ang Augusto ay sadya naman talaga. Ito lang yung buwan talaga. We have the family day, vacant day, magbakasyon. Naunawaan ko ito. Isipin nyo, almost 100 tayo, 60 plus lang ang dumating. Pakisabi niyo mo ng malakas, 60 plus lang! 60 plus lang na! Nawala yung 30. Malaki. Amen. Pero ang lahat ng naniniwala na nananampalataya, makakatanggap ng mapapala. Amen. Hallelujah. The second one, last natin po to. At tayo 37 minutes now. Ibilis ko ngayon, ano po? Sabi dito, pursue godliness. Sikapin natin maging, ano po? Godliness, mga Diyos. Mananampalataya, mapagmahal, maging matuwid, at may kapayapaan. Itong apat na ito po, isang daan po ito para maging maayos na sisiglan para sa atin. Kung meron tayong kapayapaan, ibig sabihin wala tayong problema, kagalit o whatever. Pag matuloy tayo, sumusunod tayo, pag may pag-ibig tayo, i-share natin ito sa kapwa natin. At ang pagiging makadiyos, napaka-importante po yan, ha? Not only going to church, not only believing the Word of God, you have to act and to apply it in your life so that you are a godliness or a godly servant of God. Yun po yung pinaka-importante. Sabi sa 1 Corinthians 1:30, God has united you with Christ. You among us, Christ Jesus. For our benefit, God made Him to be wisdom itself. Christ made us pure and holy and free as from sin. Pinalaya tayo ng Diyos sa kasalanan, tinubos tayo. Siya lang talaga ang pupwedeng maging wisdom natin, tularan, modelo, sundan, at gawing ehemplo sa buhay natin. No one, no other than Jesus Christ. Amen po. Wala kang pupwedeng nakaka-bless, of course, nakaka-bless si sister, nakaka-bless si brother, pero nakikita mo sa kanya na namumuhay ang Panginoong Kristo. Amen po. Nakikita mo sa kanya na siya talagang sumusunod sa Panginoong Kristo. And that is very important sa ating mga servant of God na we follow, not only follower, but a good follower of Christ. Kasi sinusunod natin siya. And that is very important sa servant ni God. Amen po. Sa number 5, sabi dito, I won't destroy what I build. Yun ang number 1 sa atin. Para maging at peace tayo. Hindi tayo pinagmumula ng anumang gulo o away. Bagos tayo ay nagbubuo. Nabibig tayo. Pinag-aayos natin yung mga kapatiran natin. Amen po. Hallelujah. And the last, mga kapatid tayo dito ngayon, for our challenge na po to. Hallelujah. God is willing to use you as His yielded vessel. Yung natatawid talaga sa sila. For His glory, and through you, He will prove over and over again His power. Tandaan niyo mga kapatid, tayo talaga yung tinawag ng Diyos para maging sisiglan. Wala nang iba. Tayo lang ang magpapakita sa iba pang hindi nakakaunawa, nananampalataya. Tayo yung magiging daan para makita nila yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. At sa pamamagitan ng kanyang proteksyon at ang kanyang pag-ibig, nandoon na tayo mananatili na paggamit sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos na buhay, tandaan nyo, ginagamit ang taong buhay
para mas marami pa ang makakilala. And we Christians, the believer, ay gagamitin ng Diyos. Hallelujah. Na maging sisiklan para sa mga makakakilala pa sa atin. Amen po ba? Amen. Sige mga kapatid, tayo pumikit. Sa oras na ito kapatid, hallelujah. Suriin natin ang ating mga sarili. Maging tapat tayo sa Diyos. Aminin natin na tayo nagkukulang. Ngayon, ang pagkakataon na ang Diyos ay kikilos. I-cast out nyo right now sa puso nyo yung mga bagay pa na nagpapahina sa atin. I-cast out natin yung mga bagay na alam mo na kahinaan pa natin. Sabi nga dito, Jesus Christ, restore again the strength. Si Jesus, He will protect us. Jesus will give us also the wisdom na magagamit natin. Right now, mga kapatid, mag-dwell tayo. Ito yung tinatawag natin tabernacle. The tabernacle place kung saan ang Diyos ay kikilos. And you and we, the church, the temple of God. Hallelujah. Itaas niyo yung kamay niyo bilang pagkalat sa Panginoon. Ang pagtaas na ito ng kamay natin, ibig sabihin sinusuko natin sa Diyos. Ano man ang kakulangan natin, kahinaan natin. At nakikita ng Diyos right now sa inyong puso. Hallelujah. Meron ba kayong dapat hilingin sa Diyos? Na akala natin kaya natin pero hindi pala. Ang Diyos lang talaga makakakaya nito. Meron ba kayong gustong baguhin ng Diyos sa atin? Kikilos ang Diyos. Sabi nga, hanapin muna natin siya. And this time, in this temple, and you are the temple, in this tabernacle, the place that we can dwell unto Him. Kapag hinanap na natin ngayon, mararanasan natin yun, mararamdaman natin that God is here. And then believe. Panampalatayanan mo. And if you believe on this, you will receive. God also said this in Mark 11:24. Ask it in your prayer, believe on it, and you will receive. Father God, sa oras na ito, sa mga anak mo, I'm not only declaring, I'm also praying, O Lord God, that you will restore upon them, Father God in heaven. Lord, yung kakulangan na isinusuko nila sa oras nito para sa pamilya nila, sa asawa ba to, sa anak pa nila. Again, mga kapatid, raise your hand, please. Raise your hand. It is not because of me. It is of God. It's because of God for you. Ito yung pagkalan natin sa Panginoon kung saan kausap natin ang Diyos sa oras na ito sa ating kalagitnaan. Saan ka man naroon, anumang lugar, nasa kwarto ka man, sa mga nanonood, itaas mo yung kamay mo. Idulog mo sa Panginoon right now. Lord, bakit? Sa pakiramdam ko, alam ko, nasa akin na. Pero, hindi ko pa rin na-receive. Dahil napalataya naman ako. Naniniwala ako. Kulang ba na hanapin kita sa oras nito? Di mo ko ba ma-meet, O Lord God, na magtagpo yung Espiritu ko, Espiritu mo? Yes, Lord. In the midst of us. Yes, Lord, we praise you. Mga kapatid, Hallelujah, Lord. kikilos ang Diyos sa oras na ito. Yes, Lord, amen. Batid niya ang kalagayan natin. Hallelujah. In Jesus' God, restore us right now to the confidence. We cast out the spirit of timidity. Yes, oh Lord. We praise you, hallelujah. Speak unto God right now. Yes, oh Lord, amen. Gusto ng Diyos na marinig ang boses mo. Yes,
Gusto mo marinig ng Diyos yung panalangin mo. Gusto mo marinig ng Diyos yung kahilingan mo right now. Oh, hallelujah! Come on, church! Oh, rapapashika na mahaya shande. Oh, rapapashika na mahaya shande. Oh, rapapapapashika. Oh, rapahaya shande right now. Move on this place, Father God in heaven. Move. I ask your angels, the faithful angels of God, right now. Yung faithful angels right now. I asked, hallelujah, right now, to move in this place. Kita mo, sa oras na to, Father God. Kita ng mga angels, all of God, right now. Ang hindi sa iyo right now. Hallelujah. Close your eyes. Right now. Hallelujah. Mag-dwell tayo kay God right now. Napakalaking bagay ng oras ito na ilalaan mo sa Panginoon. Sapagkat kikilos ang Diyos. Nakatunghay siya sa atin sa oras nito. Tandaan niyo yan. Hindi sa narinig niyo yung sinasabi ko because you will hear the voice of God right now. O nabababasik ka na mahal siya. Come on, children of God. You close your eyes, raise your hand. Come on, dito kayo. Lapit kayo dito. Magduwal kayo lahat dito. Ituwal kayo sa Panginoon. Lahat tayo. Hallelujah. Sama-sama tayong lahat. Ito yung pagkakaisa ng Espiritu natin, ng puso natin, tutuwalan to God. Right now. Kikilos ang Diyos sa ating kalagitan. Kung gusto nyo lumuhod to God right now, lumuhod kayo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Worship the Lord. Hallelujah. With your prayer. Hallelujah. Right now. Speak unto God. Alam niyo po ba, sa pagsasalita natin, sa panalangin natin sa Panginoon ngayon, kikilos ang Espiritu niya sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Hallelujah. Speak unto God right now. Hallelujah. Hora babashika mahaya shande. Come on, children of God, right now. God will move right now. God will do something. Hallelujah. God will do something right now. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Father God in heaven right now, listen. Listen to your people right now. Oh, rapapashika mahaya shande. Hallelujah. Dwell. God will give you, hallelujah, right now, or will restore unto you His Spirit right now. Hallelujah. O rapapapashikaramaya shande. Sa mga kabataan na nakapikit, mga bata, hallelujah, hingin niyo sa Panginoon right now yung prayers niyo. Alam niyo po ba, nakikilos ang Panginoon sa oras na to, not just because of what you hear. It is because of what your heart is right now. Tingnan niyo po, tinitingnan ni God yung puso niyo right now. Close your eyes. Close your eyes. Listen. Listen. Right now. Hallelujah. Ora papashika mahaya shande. God will speak unto you. Listen to His voice right now. Ora papashika sika. Ora papashika. Ora papashika. Ora mahaya shande. Ora papashika. Ora papashika mahaya shande. Ora papashika mahaya shande. God will move right now. God is moving right now. Ora papashika mahaya shande. Ora papapapapapapa. Ora papashika mahaya shande. Move! Move! Hallelujah! Lahat ng marinig ng Diyos sa iyo ngayon, mangyayari sa buhay mo. Right now. Speak to God right now. Lahat ng marinig ng Diyos sa iyo, ngayon sa panalangin mo, kikilos ang Diyos. Hallelujah. Kikilos ang Diyos right now. Move! Move right now. God, hallelujah. Speak to God right now. Oh, rapapashika. God, move! Yes, sige. Oh, rapapashika na mahaya siya din. Move! Move! Hallelujah! Kumikilos ang Diyos. Huwag niyong hayaan. Huwag niyong hayaan ang Diyos right now in the midst of us. Oh, rapapashika na mahaya siya din. Oh,
Hallelujah. Father God in heaven right now. God will hear your voice right now. God will hear your voice right now. Oh, Rababashika Rahayashate. Move right now. Sige. Open your heart right now. Speak to God. Speak right now. Hallelujah. Oh, open it. Open it. Hallelujah. Oh, Rababashika Rahayashate. Yes, yes. Yes, God. Yes, Father God in heaven right now. Speak unto her right now. Batid mo yun, oh God. Batid mo sa puso niya right now. And God will hear your voice. Hallelujah. Oh, Rababashika Rabahaya Shanda. Hallelujah. Right now, listen to the voice of God. Right now. Listen. May sasabihin sa'yo ng Diyos right now. Gagawin ka ng Diyos right now. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Glory
your head right now. Give my head right now. As you pray right now, alam mo yan, kita ni Lord right now. Hallelujah. Father God in heaven right now, you will hear right now. Father God, hear her voice right now. Patuloy, right now. Ngayon, right now, Father God. Right now, bilang isang beses mo, Father God. Cleanse, Father God, cleanse right now. Right now, cleanse. Hallelujah. Oh, Ramapashika, Bahaya Shande. Oh, flip. Move. Right now. Move right now. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus, right now. Yes, Lord, say right Hallelujah. Tayo po tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po sa araw nito, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kalagayan. Sa mga ng Diyos na gusto ko na mapapray mamaya dito po sa pagkawag sa akin na po kayo. At alam ko po na gagawin ng Diyos ang buhay niyo. Kung meron kayong gustong talagang totally ma-wipe out na tinatawag natin inner healing, deliverance, kailangan po yan ng hindi isang tayuan. Kailangan po yan ng panalangin talaga kasama ng Panginoon. Inner healing, ibig sabihin talagang merong may parte na yun sa puso mo na dapat natin matanggal. Na dapat talaga ma-wipe out natin lahat ng yun. Pero pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat patuloy tayong sinasamahan. Patuloy ang Diyos na kumikilos sa ating kalagayan. Once more, let us give the best God offering sa atin. Patuloy namin sa Diyos, kalumati ang